So, kumusta mga kanaisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoise. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ngayong araw, about naman to sa, yung gaano kadami yung perang ninakaw ng Vice Presidente. So, for sure, makikita nyo, masyashock kayo, Sobrang dami. So, bago natin simulan, ang video ito is mula kay Boss Reaction TV. So, may tumabagat na nagulat si Escudero Acosta tumistigo na pinakita na 125 million VP Sara nilagay sa bag ang Confi Fund. Nako, bigat nito. Lakas pa naman nilang mang-asar ng maleta, no? Tapos si Sara Duterte meron palang bag. Agoy! So, yun. Bago natin simulan, Boss Reaction TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama ka manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan nyo yung YouTube channel natin, Pilipinoise. So, mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin magkaagawin pa ng China. So, again, baka magtaka kayo, medyo pabulong muna tayo ngayon kasi 3 AM na tayo nag-record. And then, yun nga. Wala na kasi tayong time para di na natin kayang pagsabayan yung pagre-react at saka yung pagtatrabaho natin. So, yeah, kailangan nating magpuyat para lang makapag-react. Ang galing. So, anyways, Boss Reaction TV, Pilipinoise, Senator of the Philippines. Like, comment, share, subscribe, start. Boss, kakapasok lang na balita. Grabe si Escudero, nagulat, pinakita na sa impeachment trial ang 125 million matapos ituro si VP Sara Duterte ng testigong si Gina Acosta. Nilagay sa apat na bag ang bulto-bultong tigi 1,000 pera. Wala silang nagawa. Tinakot ng prosecutor ang depensa. Nakita kung magkano at kung gaano karami ang kinuha ni VP Sara ang pera. Dinescribe pa ng witness kung gaano kalaki ang box na iyak tuloy ang abogado ni Duterte sa impeachment trial. Tara, panoorin natin to. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwede i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa natin ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. Council, if you will allow the presiding officer. Ma'am Gina, sabi niyo nakalagay po sa kahon, tigi 1,000 bundle. Ilang kahon po? Dalawa, Your Honor. Gaano kalaki po yung kahon? Gamitin niyo po yung kamay niyo. Gaano kataas po? Gaano kataas? Gaano kataas po? Grabing pagkapaldo, no, kung ganyan karami. Paldong-paldo yung busy, men. Yung kamay niyo po sa baba, Wait lang, kanya imagine kung ganito karami yung 125 million, what more na lang yung 51 billion. Ang yayaman na pala ng mga taong yan ngayon. Yan, para makita po namin. Ganyan kataas at ganito, kalapad. Kasing lapad po ng witness stand. 125 million po yan, dalawang kahong ganyan. Opo, Your Honor. Binilang niyo po ba? Tinanggal niyo po ba mula sa kahon o hindi na? Tinanggal po sa kahon, Your Honor. Pagkatanggal niyo sa kahon, binilig niyo pa sa kahon? Hindi po, Your Honor. Saan niyo na nilagay? Nilagay ko po sa aking apat na bag. Ito po yung duffel bag. Parang traveling bag po, Your Honor, na oblong. Traveling bag, apat pong ganun. Yes, Your Honor. Okay. The procedure, Your witness, counsel. sinabi mo ma'am na yung 125 million pesos nakabundle into 1,000 peso bills. Tapos isang bundle is 1 million pesos. Again, para sa ating mga kababayan, hindi pa nakakita, how does a 1 million buy this? Counsel, is that an actual thing again or a reproduction? Your Honor, Yes, while you're showing the witness, Attorney Bakel. may we just interpose an objection as regards presenting the witness those props, Your Honor, in as much as the parties are uncertain, the defense is uncertain as to how is that an accurate representation of what the prosecution claims to be, Your Honor. I will ask the question, Lord, please. Ito yung para sa akin mas nagigisa to kaysa kay Ferrere, di ba? I think mahirap yung task niya. Dapat si Powa yung nilagay diyan eh. Kasi kung ito, hindi ubara to. Before I rule the objection, yes, counsel, ask your question. And kindly don't cover Miss Gina. So sorry. Ma'am, sinabi mo, yung 125 billion pesos nakapile by 1 million peso each. Tama po ba? And then, yung bills ginamit is 1,000. Tama po ba? Sinabi mo, hindi ka well-versed sa measurement. Doon sabi mo, di ba? Kaya nga, ito yung simulated 10 bundles. O, di ba? So, merong reason kung bakit merong ganyan. Kasi naunang sinabi ni Acosta na hindi siya, well-versed, something like that. Sa kung ano yung itsura ng 1 million. Which is, dun pa lang, sablay na. Sino bang hindi maniniwala sa'yo? Unang-una sa lahat, taga-disburse ka ng pera. Tapos hindi mo alam kung gaano kakapal yung 1 million. Ako nga diba, na hindi pa ako nakahawak ng original 1 million pesos. But based sa mga nakikita ko sa mga vloggers or sa mga videos,
kung gaano kalaki yung 1 million. Natatansya ko kung gaano kakapal yung 1 million pesos. Diba? So, parang ganyan siya ata. Diba? Kasi yung 100,000 parang ganyan eh. Nakahawak na pala ako ng 100,000. Ano. Kaso lang yung 100,000 na nahawakan ko, ano yun eh. Sa Western Union dati kasi parang ang liit lang. I mean, ano na pala siya, used money na siya. So, meaning, kapag used money siya, mas lalo siyang kumakapal. Kapag kabago kasi, I think parang ganyan, mas manipis ng konti yung 100,000. Pero yung 1 million, parang tinatansya ko na lang na parang ganyan kalaki yung 1 million pesos. Tapos ito, SDO, di ba? Disbursement Officer. Tapos hindi alam kung gaano kakapal yung 1 million. Like, what the heck, di ba? Inamin mo mismo na, binilang mo yung pera na yon, 125 million. Tapos, ni katiting, di ba, hindi sumagi sa isip mo yung 1 million. Do you think nung time na may hawak kang 1 million, hindi man lang sumagi sa isip mo na, what the heck, ito pala yung 1 million. Ano yun, parang nagtatrabaho ka lang, 1 million, di ko naman pera yan, gaganyan-ganyan ka lang. Ay, nako. Kaya nga, di ba, from the vow na nagtatrabaho ka kay Sara Duterte, nadala ka pa, di ba, sa national kasi may tiwala si Sara Duterte sa'yo. Di ba? Alam mo yung trabaho mo. Tapos ngayon sasabihin mo, parang hindi mo kabisa kung gaano kakapal yung 1 million. Manloloko talaga, no? This is similar to 1,000 peso bills. Ma'am, yung 1 milyon, pwede niyo pong hawakan if you want. If you want lang ha. Halagdagan ma'am ha. Now, yung 1 million pesos, kamukha ba ng isang bundle na ito? Your Honor. Wait. Is that your question, Attorney? Yes. Yes, Attorney Bakil. Bagat. Your Honor, we manifest that upon the examination of assisting counsel, these appear to be just blue-colored lengthwise papers wrapped in plastic with 10 bundles each. How is this an accurate representation of the size of whatever the prosecution claims to be, Your Honor? There yet Sinukat naman siguro yan. 'Di ba? Alangan naman. Kung meron mang slight difference, slight lang. 'Di ba? Tsaka kahit naman tumumpak yung pera hindi naman pa rin kayo aangal eh. Tsaka kung totoong pera yung gagamitin dyan, kay-questionin nyo na naman, saan galing yung pera? Sinong nag-sponsor niyan? Tapos kapag printed yung pera na sasabihin na naman, saan nyo pinagawa yung pera? Sa rekto ba? Bakit hindi nyo hinuli yung gumagawa ng pera? Tapos ngayon, kapag ganyan, lengthwise na bluish lang, re-react na naman ulit. So, paano nyo ba gustong i-represent? Kasalanan din ni Gina Acosta yan tinanggi niya di ba? Or inano niya, sinabi niya sa laysay niya na hindi niya kabisado kung gaano kakapal yung 1 million. Tsaka may reason naman yan, di ba? Kung bakit sinabi or bakit dinala yan dyan. Para mapakita din sa taong bayan kung gaano karami yung ninakaw na pera. Well, lay the proper basis as regards this. counsel claims it's a mere simulation. If that is an objection, counsel, I will have to overrule the objection. Witness will please answer. Ma'am, parang ganyan po ba yung bundle ng 1,000 ginidro ninyo? Ay, Your Honor, may I know po kung ito po ay, is this 100,000? Yes. This one? Is this I 100,000? think we Sa deserve pagkakaalala niyo po, kung tag-1,000 Mangmaangan talaga si Acosta for, is this 100,000? Imposible talagang hindi niya alam kung gaano kakapal yung 100,000 Grabe. po yan. Yes. 10 bundle ng tag-1,000 na ang kabuuan ng 1 milyon sa isang balot ng plastic. Ganyan po ba yung itsura ng inyong winidraw? Yung bundle po ay Buti pa si Jesus Cordero. Kabisang-kabisa, di ba? bundle. Basta nakabalot lang po siya ng silupin, Your Honor, tapos binilang po namin. Ma'am, yung size cellophane plastic. Plastic. Ito, Your Honor. Kaya, so ganyan po yung size. Oo, nakasilyo po, Your Honor. Bagong pera po ba? Lumang pera? Bagong pera po, Your Honor. Okay, so mga ganyan nga po yung size. Yun lang tinatanong sa inyo ni Atty. Libutan. Huwag natin pag-usapan yung bigat, yung hugis. We'll go into the weight later. Halos ganyan po ba? Ganito po, Your Honor, basta nakabalot po siya ng silupin. Ma'am, kayo naman. Makita niyo naman halos Parang parehas. Para halos parehas po ba? Yun ang ganun kasimple yung tanong. May similarity ka, Your Honor. Okay. Pag may manggut siya, lapad-lapad man ang kwarta. Okay. Thank you, Your Honor. Now, Madam Witness. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 125 of these bundles, correct? Yung nakita nyo sa hapon na yun. December 20, 2022. Tama po ba? Oo. Yun yung nakita nyo. Di ba? December 20.
5 days na lang magpapasko na. Grabe, kinubra kung kailan magpapasko. Ano kayang ginawa sa pera na yun? Nag-Christmas party? Sa Yeah. bangko na in-cash ng Office of the Vice President. Cash, cold cash. Sa hapon na yun. Tama po ba? Ano po, 125 million po to, Your Honor, ang nakita na ko. Mag-ihap. Yes. Gibilang po namin, Your Honor. Yeah, 125. Your Honor. Just to clarify, Gina, before Attorney Bakel, if I recognize you, bundle count lang po ang ginawa niyo. Bundle count po, Your Hindi Honor. niyo na po binuksan yung cellophane, ang sinasabi niyo yung plastic, binilang niyo na lang po 125 yung ganun. Hindi na po, Your Honor. Nakasilyo po kasi siya, Your Honor. So binilang niyo na lang po 125 na ganun. Opo, Your Honor. Hindi na isa-isa. Hindi niyo na binilang isa-isa yung bill. Yung tig 1,000. Dili na tig. Hindi na po. Okay, Attorney Bakel, yes. What is your comment or Doon pa lang sablay na nga yun eh. 'Di ba? Kasi kahit sabihin natin na SDO ka eh. So dapat bilangin mo pa rin talaga yun ng isa-isa. Hindi mo pwede sabihin na by bundle. Kasi pwedeng dayain yun eh. 'Di ba? But yeah, siguro since Vice President, wala nang maraming tanong. Which is mali pa rin. 'Di ba? Kasi kung hindi naman ganyan always yung tinatrabaho nyo, ang tamad nyo naman. 'Di ba? Minsan lang para yan, tapos hindi nyo man lang pagbigyan ng effort na bilangin gayong pera naman ng taong bayan yan. 'Di ba? objection? Your Honor, may we respectfully ask if the props could already be removed, Your Honor? Hello? Because it's not necessary for the testimony of the witness. It is, Your Honor. Are you done? Grabe. Ipapatanggal niya daw yung picture ng 125 million kasi parang hindi naman niya nakakatulong or wala nang gamit yan doon sa pag-ano ng witness. Meron. Pero syempre, naiintindihan natin yung abogado ni Sara Duterte kasi yun nga, since trabaho niya yan, hindi niyang mapigilan kung ano yung iisipin ng taong bayan. Pero yeah, kita nyo naman 125 million, ganyan kadami. So sana sa mga DDS na susuporta dyan na parang pilit nilang inaano na 125 million lang naman yan. Sa ibang politiko, billion. Tingnan nyo men kung gaano karami yung 125 million. Can you imagine yung 1 million ganyan kakapal? Diba? 125 pirasong ganyan kakapal na tig-1,000 piso. Can you imagine that kung gaano karami yung ninakaw? Diba? Pati yung abogado na Diba? Aware yung abogado na sobrang laki ng 125 million na kung makikita ng taong bayan, pwede silang magdalawang isip. Diba? Marami pala yung ninakaw. Diba? Tas gusto nyo yun. Sinusuportahan nyo. Hindi man lang kayo nakatanggap. Well, siguro sa mga election, possible din namang babalik sa inyo yan. 'Di ba? Kasi vote vying na naman. Pero syempre, kapag malas-malas kayo, walang kalaban yung politiko nyo, hindi na kayo makakatanggap. So, wala pa rin. Yung suporta nyo, sinusuportahan nyo na nga yung magnanakaw, wala pa kayong napala. Puro pag-a-idols lang din. Sad naman nun. Yet with that, with your Not yet, stipulation, sir. Not counsel? yet. Not yet. Okay, Now, wind it up. yes. Now, I'm sure, Madam Witness, with your figure, kanang imong kadakon sa lawas, ma'am, you will not be able to bring yung kadami-daming 125 million pesos in cold cash na yan. Tama po ba? Tama. Tama po. Now, who were with you in the bank yung moment na yan? Your Honor, ibig sabihin pa kung sinong kasama ko papunta sa bangko? Yung nasa bangko na, sa loob ng bangko, kaharap yung 125 million pesos in cold cash. Sino yung kasama mo from the Office of the Vice President kung meron man? Your Honor, before the Yes, Attorney Bacal. answer, Your Honor, the question of the prosecution is totally unrelated to the use of the props, Your Honor. Your Honor, May we I just am request, going Your Honor, there. I'm still not finished. May we just respect the defense respectfully request, Your Honor, that these be removed until the relevant question is interposed, considering that the witness has the right to be respected as well. in Wait. proceedings, Your I Honor. think I see, Attorney Bakel, I think the court sees well, Attorney Ligutan is getting to The witness is dapat i-respect din. Ano ba ang problema sa pera na dyan? Hindi naman niya pera yung nandyan. Pera naman ng Vice President yan. 'Di ba? Yan naman yung kinuha ng Vice President. Do you think may intimidate yung witness at tingnan yung pera na yan? Gumagawa din ng yung abogado nito eh. get to it, Attorney Ligutan. Yes. Okay, Ms. now- Gina, may kasama po ba kayong ibang tao mula sa OVP nung pinikap niyo yung pera? Meron po, Your Honor. Sino po? Si Asik Ortonio po, Your Honor. Okay, Attorney Ligutan, your witness. Okay, now, walang membro ng VP SPG, okay, yung kasama nyo, yung Vice Presidential Special Protection Group kasama nyo sa loob ng bangkong yan. Tama po ba? Wala, Your Honor, pero ang aming driver po ay member po ng BPSPG. Yes, ma'am. Now,
Even with such large amount of money, hindi nyo naisipan na mag-request ng isang or maraming escort na sasama sa inyo sa bangko tsaka lalabas with those bills. Tama po ba? Objection, Your Honor, argumentative. Your Honor. Overruled, counsel. Witness will answer. Ang isama ko po, Your Honor, nakisuyo pa ako, nasamahan po ako ni Asik Ortonio. Ortonio lang. Nakiusap ka, nasamahan ka ni Asik Ortonio. Yes, Your Honor. How did you bring out of the bank yun yung that 125 million pesos? Your Honor, pwede ulitin ang question. Okay, paano nyo inilabas ng bangko yung 125 million pesos na yan? May tumulong po sa akin, Your Honor. Oh, okay now. Sino yung tumulong sa inyo? Yung security ng land bank po, Your Honor. This is the question now. Okay. Yung 125 million pesos na yan, did you put it into bags or you brought them out one by one? Nailagay po yun sa 4 na bag, Your Honor. 4 na bag. So, hindi po can-carry lang yung bills na yan. Hindi, Your Okay, Honor. so, now we will give it to what the defense wants, Your Honor, please. Having been satisfied that this person cannot bring out of the bank using her own 2 hands these bills, no, we can now. Attorney J, Assisting counsel. you may now remove. Tama kasi mabigat nga naman yung pera na yan. Kita niyo naman si Madam. Diba? Proceed, counsel. Okay, now, you said you put them sa mga traveling bags. Ilang bags? 4 po, di ba? 4, Your Honor. Can you describe to us yung size ng mga traveling bags na ito? Ganito, Your Honor. Paublong. Okay, now. Okay, oblong. I will show you now representation. I think yung point ni Ligutan dito, 125 million kasi yung winidraw na pera. Tapos, pinagpipilitan ni Acosta na 4 lang daw na bag yung dinala nila or nilabas nila. So, siguro nakita dito ng prosecution na nagsisinungaling tong taong to. Imposibleng magkasya sa 4 na bag to. Ganito karaming pera. Kaya, yung sinabi nung attorney ng defense, sablay na yun. Sa sinasabi niya na parang hindi na relevant or wala namang saysay yung picture na yan doon sa pag-aano sa witness. Pero ang totoo, meron. 'Di ba? Kasi parang makukuha yung point ni Ligutan sa part na to. Nice. Talino din ni Ligutan para. Of 125 million pesos inside 4 traveling bags. Ito yung tanong now. Okay. 4 traveling bags with bills. 1,000 peso bills inside them. Yung hapon na yun, ma'am. Maalala nyo ba, Miss Gina F. Acosta, kung yung na-withdraw nyo na 125 million pesos na isinilit nyo sa 4 traveling bags, do they look like this? Before you answer, Please, Gina, Master Screen. counsel for respondent. Your Honor, we interpose the same objection as regards the use of AI-generated imagery, Your Honor, without laying the proper basis as to how it accurately represents what the prosecution claims to be, Your Honor. No, It has no basis, Your Honor. The court will simply note the objection of counsel, and counsel, the court will also take note of your continuing objection with respect to the use of AI-generated representations Yeah. of what he is asking the witness about. If it shows closely or not, what bag she used to bring out the 125 million. With your permission, counsel, court will note your continuing objection to the use of AI representations. Thank you, Your Honor. Witness will please answer, Ma'am Gina. Parang ganyan po ba yung 4 na bag na pinaglagyan nyo? Hindi ganyan, Your Honor, kasi ang opening niyan is round. Opo. Yun po. Ang sa akin, ang dinala ko po na Nasa bag, gitna. ganun po ang zipper. Buo, haba, yung kabuuan ng bag. Okay, number 1, yun ang isang pagkakaiba. Kulay, Kulay black. pareho. At 4 na bag, kumasa yung 125. 4 po na bag, Your Honor. Okay, thank you so much. Ma'am, in putting the bills inside the bag, okay, sino ba yung tumulong sa paglalagay ng mga bills, yung 1,000 peso bills sa mga bags na ito? Sino yung gumawa niyan? Ako po, Your Honor, ang naglagay ng mga pera sa bag. Alright. May membro ba ng VPSPG na tumulong sa iyo sa paglalagay ng mga bills na yan sa bag? Wala, Your Honor. Then, how long did it take for you to put all the 125 million pesos into the bags? Hindi ko maalala, Your Honor. Maaalala niyo po ba, kasi sa kayo naglagay doon, maaalala niyo po ba gaano ba kabigat yung isang bag containing piles of 1,000 peso bills piled into 1 million each? Basta mabigat po, Your Honor. Mabigat. What about 30 kilograms per bag? Kung maalala mo. Hindi ko exactly maalala, Your Honor. Alright. Ikaw ba ay nagkarga ng isa sa mga 4 bags na ito? Well, understandable naman na hindi mo naman talaga matatansya yung isang bag Especially sa ako hindi ko naman talaga kabisado yung timbang Like pa ganyanin mo ako ng random things na 1 to 30 kilogram. Hindi ko matatansya kung gaano kabigat 'yan. Mahina ako sa Ewan ko lang sa mga taong nagbebenta ng bigas siguro sobrang expert sila sa part na 'yan. Tapos sa mga assistant ng mga kurakot.
Wala, Your Honor. Oh, so sino yung nagkarga? Bali, ganito po. Yung kung ang pera ay nandiyon na sa lahat na pinanailagay na po sa 4 na bag. Sa dihang on a while na ilabas ko na po, Your Honor, tumulong po sa akin ang 2 security guard, Your Honor. Ginano nila, Your Honor, papunta sa entrance ng bangko kung saan naghintay po ang aming sasakyan, Your Honor. Tapos ako, Your Honor, nagtanaw sa 2 ka security, Your Honor. Alright, now, what about Libel Ortonio? Ano ba yung ginawa niya kung meron man sa paglalabas ng 4 bags containing 125 million pesos in cold cash? May naitulong ba si Ginoong Libel Ortonio? Wala po, Your Honor. Wala. Again, walang escorts, no request for escort, di po ba? Wala, pero ang amo ang driver, Your Honor, is a member of BPSPG. Isang driver, Duha, Your Honor. 2 dalawa. drivers. Okay? Aside from these 2 drivers, yung tanong ko is, aside from the 2 drivers, walang ibang member ng BPSPG. As in answer, Your Honor. As an answer, Okay? counsel. What time did you leave the bank? Ano, Your Honor? Anong oras kayo lumabas ng bangko? Di ko exactly maalala, Your Honor. Hindi mo maalala. Now, galing sa trolley, di ba? Papunta ng mga sasakyan. Okay? Sino yung nag-transfer ng mga bags na yan? Misleading, Your Honor. There's no testimony as to the trolley. I did hear trolley as well, I counsel. will report, Your Honor. Now, sino ba yung nag-transfer galing sa bangko, papuntahan sa sasakyan, okay, ng 4 bags na yan? As in answer, Your Honor. Attorney Gina, with indulgence of counsels, sabi niyo wala kayong binuwat sa 4 na bag, tama po? Wala po, Your Honor. Wala Hindi rin ko binuwat si Ginoong Ortonio sa 4 na bag. Wala, sabi, Your Honor. Ang nagbuhat, 2 security guard ng bangko. Sila po ang tumulong sila, Your Honor. Tig 2 bag ang binuhat nila o may trolley silang ginamit? Di kayo ko ka-remember kung nagamit sila og trolley, or ang remember ko, Your Honor, gidrag nila ang 2 ka bag. Tapos, Gidrag. 2 bag kada guard. Opo, Your Honor. Isahang labasan yung 4 na bag. Sabay po sila, Your Honor. At nung nandun po ako, Your Honor, nagsunod-sunod sa ila, nagtanaw, Your Okay. Honor. Okay, your Alright. witness, counsel. Now, so, paano nyo transfer, dinala, yung 4 bags na yan galing Land Bank Shaw Boulevard papunta sa pinuntahan nyo after that? Gisakay Sinakay sa? amo ang service, Your Honor. Service. Pag sinabing service, ibig yung sabihin, sasakyan. Opo. Ilang sasakyan kung meron man? 2, Your Honor. Kaninong sasakyan yung pinagsakyan ng perang yan? Sa OBP, Your Honor. OBP. Sumakay ka ba sa similar sa parehong sasakyan together with Libel Ortonio? Ako nagsakay sa isang sasakyan, Your Honor. Tapos si Ortonio po nagsakay sa isang sasakyan, Your Okay. Honor. Kaya saan kayo nagpunta after that? Nagpunta po kami sa office po ng OBP. Office of Wow. Vice President. Anong oras kayo dumating doon? If at all? Paldo yung office of the OVP ah. Mga nakaabot nito mga 4 Umabot kami doon plus at 4. konti. Okay, 4 or 4 o'clock ng konti? 4 plus ng 4 plus hapon. 4 plus ng hapon. Who assisted you, kung meron man, in transferring the bags from the cars to the office of the Vice President? Kung meron man. Pagdating po doon sa Port Law, Your Honor, sa office po kasi namin, meron pong talagang naka-duty na mga BPSPG. Mhm. So, nang naka-arrive na kami sa Fort Law, Your Honor, open ang car, tapos nakita ng BSPG na nag-action ako na kunin ang bag. Nakita nila na dili ko kaya. Tumulong po ang 2 BPSPG, Your Honor, Mhm. na ang bag makuha doon sa sasakyan, tapos ilagay namin sa trolley. And then, Tapos, sakay na kami, Your Honor, sa elevator na hindi tao ang sumasakay. Ano yung service elevator, Your service Honor. elevator. Sakay na kami. Saan nyo dinala yung pera? Dinala ko po sa aking extension office, Your Station Honor. office. Yung 4 traveling bags. Opo, Your Now, Honor. ito yung tanong now, Madam Witness. Hindi po ba, noong November 25, 2024, Committee on Good Government and Public Accountability hearing, sinabi nyo doon, please show the TSN, that's right after encashment, pagkatapos pong ma-encash yung 125 million pesos, tinawagan mo sino? CSO officer, Your Honor. Colonel Lachica. Lachica. To quote, sinabi mo doon, you called him and you told him na eto na yung, ready na yung 125 million pesos. Tama po ba? Sinabihan ko po, Kapag ka pupunta tong La Chica talaga, wala. Masiselyuhan na talaga yung ano, pag nanakaw na to. Diba? May magva-validate na eh. siya, Your Honor, na na-encash ko na po ang cheque for the confidential funds. Yes, ma'am. Question. Ikaw yung specialist bursing officer. Ikaw yung nag-prepare ng confidential, yung physical financial plan. Hindi mo masabi kung empleyado ba. Hindi mo masagot-sagot yung napakasimpleng tanong kung empleyado ba si Colonel Lachica. The question is, why did you have to call Colonel Lachica to inform him, Colonel Lachica, ready na ang 125 billion pesos? Bakit? Kasi po, Nako, wala. Gisa ka tuloy. Tama nga naman. Diba? Tinatanggi mo, tapos siya yung tatawagan mo. Tapos kahit sabihin natin na siya kasi yung security, something like that, doon pa lang sablay pa rin eh. may instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency na kung ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir Lachica, kinsa iyang gi-designate nga special officer po, a security officer po sa Office of the Vice President na siya i-order, Your Honor. Okay, ma'am. Sabi mo, tinawagan mo si Colonel Lachica kasi yun yung utos ng head of agency. Siguro sa ating mga kababayan na hindi alam, sino ba? Sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel
Raymond Dante Lachica. Ang nagutos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte. Kanina, nabanggit mo na si Colonel Lachica yung nagbibigay sa iyo ng inputs, ano yung isusulat sa plano, at saka sa liquidation, saka accomplishment reports. Kanina rin, if the record will bear me out, in fact, nasabi mo rin na siya rin yung may alam sa pag-i-implement ng mga sinasabi niyong confidential activities. Okay, na pinagagamitan ng confidential funds. Now, yung tanong now is, ma'am, empleyado ba? Empleyado ba ng Office of the Vice President si Colonel Lachica? Siya po ang itinalaga na security officer ng Office of the Vice President, Your Honor. Yung tanong, I think is simple. Ma'am Gina, pag sinabi niyong security, Grabe parang ang nangyari kasi dito isahan na lang para siguro siguro lang to konti lang din yung kakaalam ng sikreto, di ba? Kasi supposed to be dapat merong tao yan from the Office of the Vice President, sino bang tatanggap dyan, treasurer, something like that, or may nakatoka dapat na yun talaga yung trabaho niya para yun yung ilalagay nila sa sa audit siguro, something like that, or sa story nila para yung trail masundan, 'di ba? Tapos yung security palang siya lang yung sumama. Tapos ang nangyari kasi dito, kung sino yung security, siya lang din yung kumukuha mismo, 'di ba? Isahan lang. Hindi ko alam kung para din ba yan sa isahang bigay, 'di ba? Isahang tip. Hindi natin alam. Pwede din. Pero pwede. sagot niyo po kanina, siya ang commanding officer ng VP-SPG. Sinabi niyo rin po na siya ang security officer ng OVP. Meron po ba siyang appointment at sweldong tinatanggap bilang security officer ng OVP? Ay, matik. Hindi ko po alam, Your Honor, kung may sahod po siya. Pero ang alam ko, meron po siyang office order na siya po ang security officer ng Office of the Vice President. Okay. Your witness, counsel. I think the question is simple, ma'am. Sa alam nyo, sa pagkakaalam nyo, I'm not asking ano yung designation niya. I think you are more than competent to answer this question. Empleyado ba ng Office of the Vice President si Colonel Lachica? Asking and answer, Your Honor. Colonel, no answer yet. Witness will answer, please. Kung alam niyo po, ma'am. Ang alam ko po, siya po ang security officer, Your Honor. Yung lang po, alam ko. That was his answer, counsel. Her answer, rather. All right, now. Madam Witness, I'm showing you now yung isang letter galing sa Office of the Vice President. May pitsang November 30, 2023. Pirmado ng isang Lemuel Ortonio. We are confronting you with the documents through Attorney J, and the letter is also being shown on our screen. Assisting counsels may approach. Now, Kindly zoom in to the relevant portion. okay. According to this letter, ma'am, November 30, 2023, nakasulat dyan na as early as to July 2022, yung OVP nakapag-identify na ng mga programa tsaka surveillance activities na sinasabi dyan intertwined with matters of national security. Yung letter is dated November 30, 2023, pero nakasulat dyan as early as July 2022, nakapag-identify ng mga programa. Aware ka ba sa letter na ito? Yes or no? Exhibit Aware 12. ka, hindi. Aware po ako, Your Now, Honor. in fact, aware ka rin na itong letter na ito yung tugon, reply ng OVP through Ortonio sa Audit Observation Memorandum. Aware ka rin yan, di ba? Yes, Your Honor. Now, based sa letter na ito, ma'am, programs saka surveillance activities na sinasabi nyo to intertwine with national security, ay sinasabi nyo na identify na as early as July 2022, and you will agree with me, ma'am, kung July pa lang, 2022, andyan na yan, kailangan sinama nyo. Isinama nyo dapat yan sa Fiscal and Financial Plan para sa fourth quarter ng 2022, which you submitted December 13, 2022, months after na-identify ng office nyo yung mga specific activities. Did you get the question? Your Honor, saan po dito yung sinabi mo na activities, Your Honor? Ma'am, nasa screen, these programs, program goals are inextricably intertwined with matters of national security. July Assisting counsel, kindly point it 2022. out on page 2. Page 2. Kindly point it out to the witness.
What counsel is referring to? Sir, Okay. ano po yung question? Yung tanong now is, hindi ba dapat isinama nyo ito, yung mga sinasabi nyo mga specific activities sa physical and financial plan for the fourth quarter 2022 which is dated December 13, 2022. Isinama nyo ba yan? Objection, Your Honor. Argumentative, Your Honor. Rephrase, counsel. Okay. I get the point of the objection of the counsel. Sustain. Okay, Can you now. rephrase? Pero astig na lang. Pero at least na lang ano yung ano natin. Si Escudero medyo ano patas siya sa video to ano. So anyways, hanggang dito na lang muna putulin muna natin ano kasi madaling araw na rin naman na. Tapos 30 minutes na tayo. So yeah. Again, this video is from Voice Reaction TV. Support nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos courtesy sa Senate of the Philippines. And kudos din kay Attorney Ligutan. Sobrang talino, sobrang solid ng tanong. Kudos pa rin kahit pa paano doon sa abogado ni Sara Duterte. Sobrang hindi siya bumatbat walang binatbat. So yeah, I think lugi yung defense dito sa part na to, no? So, parang kita nyo naman, object na lang ng object, kahit na okay lang din naman. Parang inaano din naman ni Escudero, di ba? Na, okay lang, itanong. So, yun, doon ako natawa sa part talaga na yung 125 million ba? Di ba, na sobrang kapal. Tapos, pinapatanggal nung abogado. Siguro, takot sila na makita ng taong bayan kung gaano kalaki yung 125 million. Sana merong maglakas loob na merong 125 million na i-vlog kung gaano karami yung 125 million. Diba? Sana merong taong ganyan. Yung hindi AI ba? Kasi ngayon pinapalagan nila nagka-show AI daw. Sa emulation nga di ba? AI nga hindi nga siya totoo, example lang. Kasi kung merong totoong di magre-react na naman yung mga tao dyan. Kaninong pera yan? Doon pa nga lang sa pag-trap dong yung amo ng PGMN, nagre-react yung mga DDS. Oh, ba't meron kayong ganyan karaming pera na pinaprint? Tapos ngayon, hindi yung pera, Your Honor, kasi light bluish lang siya, tapos lengthwise, parang ganyan. Diba? Pero syempre, I think, na yan, normal defense mechanism na yan. 'Di ba? Na hahanapan mo talaga ng butas yung kalaban mo But yeah, so far Attorney Ligutan sobrang hirap niyang butasan. Anin palaban din talaga. Yung rank up talaga ay yung line up parang Kapunan tapos Ligutan. 'Di ba? Tapos yung iba. Minalas lang talaga to si Bakil na dito humarap kay Ligutan. And yeah, sa mga DDS naman pala, kita nyo naman kung gaano kalaki yung 125 million, ganyan 1 million ganyan kapalo. Isipin nyo 125 na piraso. I think ganyan pala. Ganyan yung 1 million, tama ba? 1 million yan, tapos 125 pieces na ganyan. Can you imagine kung gaano karaming pera yung nawala sa kaban ng bayan? Parida, hindi ba yan 51 billion na? What more yung 51 billion? Like, grabe. Yun, sa sobrang husay ni syempre, pinangangalandakan ng mga DDS na sobrang husay ni Duterte, di ba? So, kita nyo naman, sa sobrang husay ni Duterte, FPRRD, di ba? Nagkaganito yung mga anak niya. Tumatalino din. Yun nga lang, sa pagnanakaw, tumatalino. Nakakalungkot. 'Di ba? Sobrang laking pera na nawala sa bansa natin. Tapos yung mga supporter parang, 125 million lang naman yan. Yung iba, billion. Ginaganyan na lang nila kasi aware din sila Aware din sila na may possibilities na ninakaw nga yung pera. 'Di ba? Kasi yun nga, according to them, lahat daw ng politiko nagnanakaw. But yeah, kailangan ba nating umabot sa punto na ganyan? Okay lang sana kung yung mga flood controls na yan, walang namatay na mga kababayan natin. Kaso marami. Diba? Yun yung, talaga, yun yung nakakagalit. May mga natsugi. Like, uunahin mo pa ba yung pag-idol mo
What if isa sa family member mo, for example lang, DDS ka, tapos may nanakaw na 125 million, tapos may namatay dun sa sa baha, 'di ba? Tas wala, idol mo pa rin yung magnanakaw na yun. Sobrang labo niya na yan men. Dapat itigil-tigil nyo na yan kasi kung hindi talaga, mauulit lang din to sa 2028. Diba? Kung hindi kayo magiging mausisa. But anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo naman sasabihin nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yun sa comment section. So again, Boss Reaction TV, support nyo yan. Tapos syempre, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Courtesy din sa Senate to the Plebins. And then, yun, that's it. Pasensya again sa boses natin. Medyo pabulong tayo ngayon. Sana goods pa rin yung kalabasan ng audio, diba? And yeah, that's it na lang muna kasi giniginaw na ako. Lakas ng aircon, men. So, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Out.